Morning. Atong ablihan itong mga Bible sa Revelation chapter 13, verse 17. Revelation 13, verse 17. Sa ibabaw lang ko nga bahin sa verse 17. No one will be able to buy or to sell. Okay? Let's pray. Father, we pray that you will enlighten our minds and our hearts that we may find understanding in your words tonight. Lamdagi ang mga pangisip o kalimpatakan, Amahan, na makasabot kami sa mga panghitabo sa kapanahunan karon. Himayaon ka sa ngalan lamang ni mo Ginoong Hesus, pinaagi sa imong presensya, Holy Spirit, kami makakaton o jutay nga pagtulunan karong gabiuna. Amen. Mulayat tagkadiyot karon sa akong pag-share may tungod sa butang umaabot o mga nanghitabo. Dili sa ako mo backflip, mo throwback sa Pergamum ato sa laktawan basin sa sunod. Pero this time ato nabasa sa Revelation chapter 13 verse 17 something murag alarming kayo sa mga tao, sa mga Kristohanon. Abi ninyo magsuon sa second slide na diagram. Ang church, makita na to nga ang church is a preparation for the fulfillment of the second coming of Jesus Christ. So ang church is a preparation for the coming of Jesus Christ for the second time. The tribulation, kanang nay araw, nga nay 7 years din na, is to bring back Israel, the nation Israel, to the Messiah. So, the church is to prepare for the second coming of the Messiah. The tribulation is to bring back the nation Israel nga nahimong nagluib sa pagmahal sa Dios ngadto kanila. Hinungdan nga gisalot ang church nga kutob sa mudawat na Ginoong Kristo mamatud-an nga ning mahal siya, nagmahal siya sa Messiah, makabaton siya niya ng saad nga gihatag niya sa Israel ngadto sa church usab. So, makita na to magsuon nga ang church mao'y forerunner sa second coming ni Jesus Christ. Forerunner meaning mo'y nag-una. Dili makabalik si Jesus Christ kung wala ang church. O sama ni John the Baptist, siya ang forerunner sa first coming ni Jesus Christ. Mausab ang church. Maoy forerunner sa second coming. Pansa di pa na mahitabo ang second coming, doon ay mahitabo nga rapture of the church. Meaning, ang tanang believers kwaon, taken sa rapture. Pero inigbalik ni Jesus Christ, ang tanang unbelievers maoy kwaon alang sa hukom. So sa rapture, church is taken. Sa second coming, giris kanatumian, arrow down, unbeliever is taken. Klaro? Rapture, every believer is taken upwards. Second coming, unbeliever is taken. Rapture, believer is taken. Second coming, unbeliever is taken. So pag rapture, taken ang believer, hibilin ang mga unbeliever, sod sila anang 7 years tribulation period. Pero nakita na to nga doon na pa'y further preparation. No? Before, kay mag-chaos man inig rapture, mga wagtang mga Kristohanon, tinuod Kristohanon, genuine Kristohanon, regardless unsay ilang affiliation, unsay denomination, unsay church, basta nakabaton sila Jesus Christ, ilang kinabuhi, kuhaon sila tanan. Ug tungod sa chaos, global chaos, sa tibuok, sa international stage, dunay lain nga preparation ang mga kadagkuan o una, magsugod, pag-count ang 7 ka tuig nga Great Tribulation or Tribulation to Great Tribulation period. So, Israel and the world is given, makita ninyo diya, 7 years. 7 ka tuig ang gihatag sa Dios.
alang sa nasod Israel ug sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan until the deadline. Ang uban nag-negotiate pa mo dawat ba ni Jesus o dili ba? Mag-negotiate pa, Lord, kinila akong religion, kinila akong namatan, kinila akong grupo. Di pwede mingson bisag tagagad og glory ka kun wa nimo dawata si Jesus Christ nga imong manluluwas. Di gyapon na kapasar sa negotiation and abot sa deadline, you will be killed, you will be dead. So ang deal mo ni maigsoon, have Jesus Christ now and you will be spared from the wrath of God, judgment ni sa Israel o sa tibuok kalibutan. By the way, ang Grace Current Church Age, grasya na para sa church na siya. Pero kanang tribulation is intended for Israel. Why pakialam si God sa kalibutan kung mag-unsa sila? Kay giangko na siya ni Satan, ni Antichrist, ni Pseudo-Christ. Ang target ni God diha sa tribulation, ang Israel, aron makaamgo sila ug mamalik sila sa Ginoo. Pipila lamang ang mubalik kanila, pinaagi sa 144,000 nga evangelist, global world mga missionaries nga mapuro Jewish, 12,000 kada tribe, ug dunay mudawat sa Ginoo ang uban na mo sa likway gyud, Judaism gyud ila, religion gyud ing ila. So di gyapon sila kalusot. So kung kuhaon ang tanang unbeliever, tanang believer mahibilin during after sa tribulation 7 years, musod sila ngadto sa 1,000 years nga reign ni Jesus Christ. Why unbeliever nga makasud dito sa millennium? Ingon man nga why unbeliever nga makasud sa rapture? Puro believer dito sa babaw. Puro pud believer diri sa ubos for 1,000 years. Now, ang mudawat ni Jesus Christ sa deal karon sa atong panahon before mahitabo ng rapture kay mo manay big event nga gihuwat gyud sa Christian humanity, Christian community, no? Kining dako kayong event. Wa man ta nagpaabot sa second coming ni Jesus Christ. Kay di man ta kaabot ana ang atong gipaabot nga kuhaon ta ni Jesus Christ. I-rapture ang church ni Jesus Christ. Dili ang second coming ni Jesus Christ. But we are now beginning at the end. Nagsugod na ta sa kapanahonan, sa katapusan. Before the wrath of God, ibubo diha kita kaana, 3.5 years, mga silyo na siya. Sud sa silyo, trumpita, pagpaybalo. Ug ang panaksan. Wa na ko na-appeal diha, bowl, mga bowls, no? Mga kasakit na, dako ng kagulanan. Sud sa silyo. Why makaabli sa silyo kay classified document na siya. Secret na siya. Si Jesus Christ try maka-open. Hinghilak ko si John. Kay bisag anghel, di ka open. Why nahibaw kano saa? Si Jesus Christ ra, the Lamb of God, mo'y makaabli sa silyo. 7 ka silyo. Ang ikapito, gipaybaw ang tibuok kalibutan, trumpita. Pagkahuman sa ikapito ka trumpita, paralel ana ang bowls. So, rapido na siya, paspas kaya na siya. Inuras ra na siya or regog karon good nga 38 ka adlaw perting lisuras kalibutan kulba kayo ta, kulba hinam. Pero sud sa 30 minutos na usab ang tanan kay ablihan pagbalik ang agianan sa lana nga maoy kinaon sa atong makina. 20% sa tibuok kalibutan nagkinanglan ang lana nga gisiradan. Ug anong panahon na sa 7 years, the wrath of God will be unleashed, hell on earth. At the same time, the wrath of Satan, his demons will be unleashed in earth. So double kill kapatid. Nasuko pa ang Ginoo, bundakan sa iyang kapungot. Napa si Satanas nagwandag-wandog uban siyang 200 million ka mga demonyo nga buhian gikan sa abisos sa bottomless pit nga ang naghari dili si Satanas ginganlag Abaddon ang naghari Apollyon. Ang naghari dili na si Satan, lahi na siya nga. Pero ayaw mugto nga dunay trono si Satan siya hari sa impierno. Wala pa isulod ang impierno mga kapatid. Ang unang itambog dito, dili gani si Satan, si false prophet.
ug si Antichrist. Una pa, si Satan. Ug ang mga unbelievers, may kawahian kay nag-apil-apil man sila. Sakit kina. Meaning, si Satan, adto sa kinailaw sa kinainitan nga bahin sa gitawag na tog hell or Gehenna or impyerno. So, ang deal, ang reject ni Christ will end in the hands of the demons unleashed by Satan during the 7 years tribulation period. Every time sa Revelation, makabasa mo, dwelling upon the earth or dwellers of the earth, unsaved na sila, unbeliever na sila, ungodly na sila, pagans na sila. Basta makaagi kag dwelling on the earth or dwellers of the earth. So, padung ta sa atong nakita sa 3.5 years, 3.5 years, dunay muatak si Gog. Si Gog mao ang Russia. Muatak siya sa Israel. Apan patyon, destroyon siya ura-urada sa Dios. Diya sa ilang kampo, pinaagi sa plague, friendly fire or bubonic plague. Gitawag beast. Abi ninyo kung saan ang beast sa Bible, dili man na dragon, ilaga. Grabe kinang mga ilaga. Mga binilyo na manggawas, di taka. May doon na kay float, nga malayat. Pila god, unaan ang gabi una sa 2 Chronicles, ang nangamatay, 280,000 sa bubonic plague lang. So, walay nuclear na involved ani nga istorya, kapatid. Ang si Gog, ang Magog, uban siya ang mga allied coalition of Arab nation, tanang country sa Asia nga nag-end og Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, basta padung na si Russia, mga tana siya diha, kaabig na Iran, tanan kaabig na Egypt, Turkey, kaabig na sa Gog o si Magog. Gika na sila sa north, powerful na sila. Si Jesus Christ, mangunay, pagpakilat nila, ug unay-unayon sila dito, maglibog sila, sama ba katong kang sa Jericho ba to, naglibog siya, kang Gideon, katong naglibog ba, ang masunod ng unay, nga matay ra sila tanag, sila silaw, pag gera, sila gira silang kaugalingon. O plus mga plague pa, may tabo, siguro pandemic or sa mana dili pandemic sa ila, kanang epidemic sud sa kampo, daghang millions man na, daghan na sila mo attack dito sa Israel. So, wagtang sila sa mapa. Pagkahuman ka ng another second half, sa 3.5 years, na Antichrist World Empire, gibutang din na, gitawag ko na siya og si Pseudo-Christ. Pseudo-Christ, nagpakaroning nun, peke, ning fake siya nga Jesus ba? Pero di ko siya si Jesus, nag-fake siya, napakaroning nun siyang believer siya. Nagpakaroning nun siya, religious siya. Nagpakaroning nun siyang Christian siya. Nagpakaroning nun siyang anak siya sa Diyos. Pero dili. Kaya nga nung malimbungan ng mga tao, kaya ang iyang headquarters, abot sa mid-tribulation, katunga-tunga sa 7 years, 3.5 years, naa sa Jewish temple nga i-build nila karon og sayang kayo kay ang barog ana si Antichrist o kanang abomination, no, actually Gentile na siya, nagpakaaron ingnon nga Christian, dili na siya Jew, no, so a fake Jesus, pseudo Christian. So wagtang nas mapa si Russia ning tumaw si pseudo Christian o aka Antichrist. Pseudo means pro. Dili against. Anti means against. Unya kay natong Domingo, mura mo kong nakalitan, mura ba ka ng palwa niya. Pag kayong mo, Paula. Ano Paula? Pag yun ni Pastor, antinumism, anti-numos. Numianism means anti-against. Numos means law. So, wa sila law. Wa sila sa Bible, nagkinabuhi sila nga nagpatuyang. Ning dalikyat lang ko na kay hasta ko dito kala napalwa ko apil, no? So this fake Jesus will establish a unified world government.
world empire, one world government, one world currency, one world religion. Gitawag ni multipolar world order. Again, multipolar world order. Naman siguro yung slide diha, WO. Multipolar world order. Dili ang New World Order nga gi-introduce ni George W. Bush ni atong 1991. Yung hupas na to, kapatid. Kabantay kas paspas kayong kalihok kas kalibutan karon. Kung paspas ang modelo sa imong cellphone ug sa television, paspas ang panghitabo sa kalibutan karon. Paspas ang mga weaponry, pag-develop ang defense industrial bases. Grabe. Digital, ang mga aeroplano, digital, ang mga fighter jets, digital, tanan mga kapatid. Ang humanoid, samot na, way tao, robot ra, maglakaw, ka-istorya. So, kining MWO, usa ka Russian philosopher nga or professor sa eskwelahan, karubuhi pa, si Alexander Dugin. Director siya sa ka university sa Russia, sa Moscow. O mao ni ang gakos ni Putin pag-invade, pag-sud niya sa Ukraine. Kaang Ukraine, grabe siya makaproduce og mga pagkaon. Kana mga sunflower oil, daghang kayo dito, wa man ta kadto, mga trigo, mga wheat, mga galaw-dlaw na, tanawa sa mapa, dako kay na ang Ukraine, tapad sa Russia. Pero alang ni, doon ay Chinese-American, Canadian, nga giganlag si Professor Jiang, ang iya pong pagtawag ni Ana, gitawag sa title na to og TICNATE. Sa next slide, ang TICNATE is a new continental social and economic region sa tibuok kalibutan. Kontinenta, landmass, social, economic region, rehiyon siya. Ang mugna o nagkuin ining terminuha sa technocracy niadtong summer 1940s si Howard Scott, usa siya ka American philosopher pod. So ni ana ang mga scholar nang gawas na. So kining technologically managed society. Again, kining TICNATE is a technologically managed society by scientists and engineers. Uy, Juda, ito kas NASA. Ito na sila sa moon, nagtutuyok na, pauli na sila. Dagandi mo tuo nga. Tuang Artemis 2. Ang focus ni is producing an abundance of goods and services. Kung laom ra ninyo, di ko mga ipasaylo, kay mao ni nangitabo sa ato ran. Kung makasabot, makakuha ka, makagrasp ka, bulahan ka. Pero imo lang ni palabay-labay, makurat ka sa mga panghitabo, o abil lang nimo, gasolina mo, barato na po, o sa panadya, apektado ka. Kaya ang imong 500, pila na lang mapalit. Way labot sa tambal. Palit kag Vicks Formula 44, 100 kapin, ang kinagamyan. Alerta para allergy, 26. Kung doon na kay 100, goodbye. Palit pa kag pan, imong para ugma. Wala. Nganong nainganiman. Something is cooking, but we are not sowing fear because Christians, we believe in the Lord Jesus Christ. And we believe that our economy is heavenly. God is our Jehovah Jireh. Naibawta na, God provides. Pero for the sake of our understanding what's going on in our society and in this world, nga dili ta exempted, gani pertig dalig post si Mayor Cindy nga nag-ceasefire na perting lipaya. After 3 hours, gubumbahan dagang missile ning abot sa Israel, gikan sa from where, Lebanon or wherever, ganiya. Ang deadline, 11 o'clock. I-annihilate ang 90 million Iranian civilization ni Trump.
Pero 19 minutes before, medyo nakasinabot kay ning pataliwa ang Pakistan Prime Minister kuno. Lugway og 2 weeks. Nakadawat kog text gahapon, pray ang call kay si Maika, siya sa akong anak sa akong pag-umangkol, tuwa sa BIK, Iran port. Tuwa yun sa Iran nga, natanggong sila dito, tanker. Wa sila kagawas, pila sukad paggera. Wa na sila communication. Nagpray. Ganyan yung text, salamat angkol kay ceasefire na. Gipadali-dali gawas sila. Karon naglumba siguro panggawas. 2 weeks lang. O takay ba makahold ba ng ceasefire? Padung ta sa sunod. Kining mga managers sa New Society, kining Continental Social Economic Region, mga scientists ug engineers, dili ni mga politicians, dili ni mga traditional politicians, dili sa di mga cleric o religious leaders. Ang mga leader karon sa fanatic Iran are clerics, mga kumini, no? Mga spiritual leaders. Aron dili bombahan ganiya, anang mga Iranians nag-alirong sa ilang power plants, ilang mga bridges, kaya aron di kabomba, pero tindaghana. Kita po'y kuanon. Adto putas Miko, kay wala mga paong ta. Nya ana ta sa second bridge, sa Sisilix, kay bomba niya. Sa kontra, kung nahitabulas to ba? Pero dako kayo ng Iran, kapatid, kapila-pila ang Pilipinas, nga. Kaupaton pila ganing Iraq. Nya 90 million ra. Kita 120 million ka Pilipino. Bright. Daganta. Insar kadako na itong isla. Juda. Mayo man tag Pilipino nga. Umantag mga seafood, maninikad, o mga, unsa to? Baka. Baka si. O katong pabo. Among kwantong Domingo. Buwad. Ito pa, buwad. So, sa kasagaran bayaan ni naglid mga atheist, meaning kulang og pagtuo sa Dios. Or wa gyud mo to sa Dios, dili ni mga believers. Mga kapatid, resource-based ni nga region sa kalibutan. Meaning, self-sufficient. Naatanan, gikinanglan la. It has everything it needs. Sana all. No? From oil to food, to technology, to manufacturing, naatanan. So, wa sila'y problema. Kini mo ay mag-control sa in-time global economy, dili ang Iran. Karon na-control man tatanan. Pagsira sa Hormuz Strait, buto ang gasolina tagas. Pilang litro ron? 140. Diesel, sa hinang ka na. Tag 50 ra sa una, tag 60. Kinabartuhan ba yan ang diesel sa una? Pamulihaw ka nga itong plitihan. Unya niingon ang tagyas UC, paglakaw lang mo kay sa among panahon, tigulan naman si kayo, no? Tinoon na, maglakaw mo rin pa doon sa eskwela ng graduate me, mga bright yad me. Di siya masugot, online ka ng asynchronous. Kay way makatunan ng mga estudyante, na. Total, dool naman ng mga eskwelahan, dool ba ito? Pila rin paglakaw, jaging-jaging ng first bridge. No? Di natakalakaw. Ay, kaso na mo, kay sakit na mamuntiil. Pero ang mga estudyante, e-bike, sikad na natanan, balabal. Sa mong panahon, wala na. Kung doon ay magsikad sa una, kansyawan, murag-ray na nagsakay, usara ka buok sa lungsulok. Mauwaw ka mo sakay, kaya murag-ray na. Malahi ka. So, kining TECNATE, kining Continental Social Economic Region, superior nisa sa AI technology, agriculture technology, kay food man na, energy superiority, dili Hormuz. Karon superior pa man ang Hormuz sa energy. Oil superiority, dili Hormuz gapon, dili Iran. Dili ka Iran, kay kana nasud ko diha, GCC na diha ang oil producing, Kuwait, Bahrain, UAE, sa pana, Saudi Arabia. Di sila kagawas kay anak man na naman sila tanan diha. Wa nila i-appeal og membro sa GCC, Gulf cooperating countries nga nagkita og oil kay
Dili may kinaiya. So wa nila i-appeal, unumra sila, uman. Nakuha ninyo? Adto sila agitanan dito. Ang gawas. Pag siraan na ron, trap sila tanan. Hasta mga barko ditong pila kagatos. Nga tangkir, dagko kayo. So, wata kalihok. O niya, kay dili raman oil. Nagtuo mong oil ra. Fertilizer. Mo man na padako sa mga tanom. Food supply, ang food chain. Dili kay kanara. Dahil mineral, rare earth mineral nga gigamit sa semiconductors nga nagpakaon sa atong mga electronic devices, sa AI, sa mga cellphone, naa diha ang kanang klase sa na ammonium ug usa na mineral ana agi diha. So powerful kay na magsuon, pero di na mahitabo niining New Continental. Mo nang tilaw-tilaw magsuon. Kung maniid was dagan sa panahon, gisugda na siya og build. Inahinig so good. Arita sa scripture. Aron matagbaw ta. Napatay time? Napatay time, Pastor? Okay ra? Mag-meeting para ba mo ron? Teksto na to sa next slide. Asa na? Revelation 17 verse 1. Then, pakliasa ninyo. One of the 7 angels who had the 7 bowls came and spoke with me saying, come here. Giingnan si John, come here. I will show you the judgment of the great harlot. Pakit-unti ka, hukman na ang bigaon. Kinsa maning harlot? Gidefining harlot sa Isaiah 1 verse 21. Tanaw na to. Isaiah chapter 1 verse 21. Paspas na biya ko nung mumupakli o Bible. Maapsan ako ninyo. Verse 21. Ingon din how faithful, how the faithful city has become a harlot. She who was full of justice. So, now, murderers. Kisa man yung gisgutan Ang gisgutan ni Megson is apostate Israel. Kining harlot, balik ta sa Revelation 17, naggisgot ni sa Israel. Unsa may iyang gibuhat? Ingon si John, I will show you the judgment of the great harlot who sits, naglingkod, asa man, on many waters. Kisa man on many waters, gidefine na ang many waters sa verse 15. Ani nga same verse? Tanaw nyo, verse 15, Revelation 17. And he said to me, the waters which you saw where the harlot sits are peoples and multitudes and nations and tongues. Sa ato pa, mga tao ni peoples ni. Gobyerno ni kining harlot. Nagyaka si harlot, nagyaka si apostate Israel sa gobyerno sa kanasuran. Government. Verse 3. And the angel carried me away. Gipakita pag si John. In the spirit, into a wilderness, and I saw a woman, o di na harlot, woman na pod. The woman in verse 3 is defined in verse 18. Tanaw ang verse 18 kaysa ning woman din So, ang book of Revelation is prophetic. Book of prophecy. Puro ni symbolic. Pero doesn't mean nga maghulagway-hulagway lang kadiyag sa kung sa imong handuraw, mag-imagine ka niya, drink-dringon na nimo, dragon, woman. Di pwede. Symbolic na siya. Kailangan na siya context. Og din atong tanaw unsa ning woman. Matod pa sa verse 18, the woman whom you saw is the great city. Kinsa man sad ding great city? Gidefine sad ni sa chapter 11, paklio na to dito, verse 8. Under dead bodies, katunduha nga mga witnesses, will lie in the street of the great city. Asam ning great city? Matupa, which mystically is called, unsa gani? Sodom and Gomorrah, where also their Lord was
crucified. Uy, Golgotha ni, Jerusalem City ni. So sa tribulation period, ang pagtanaw sa Diyos, sadaan yun kaayo. Sodom and Gomorrah. Gani sa Bible, panahon ni Jesus Christ, kanang Capernaum is the hotspot na sa demonic oppression. Mga tao dito, kasagaran nga sakit. Mutos Jesus Christ, dito nag-headquarters, daghan siya gipanghil dito. Munang gitunglo na niyang lungsura nga, mas maay pang Sodom and Gomorrah kay nimo, Bethsaida, Capernaum, Corazin. Di ba? Daghan kag milagro, pero di mo mutuo. Dito sila sa pastor, sa youth camp, doon ay Capernaum. Kung ako, di kong pili atong lungsod, Capernaum ay. Pero nindaog mo. O mo kibaw, unsa nang Capernaum. Basta Bible. Kuha na ni Jesus Christ, gi-course na ni Jesus Christ ng klasiya sa kuhan. Kay mga, dili mo itong mga tao dito, ka na mga gahi, mga unbelieving. Taga dito ba yan ta siya? Dool, Nazaret, Kana, dagan siya milagro gibuhat good. Ngan lang niya diri og Sodom, Egypt during this time. So ang great city is none other than Jerusalem. The woman is Jerusalem. Nakuha na ninyo, balik ta sa 17. Oh, happy ta tamahuman. Mga usa lang ka oras. So the woman in Revelation, kabati gani mo woman in Revelation it is always a religious Babylon. Now, Babylon is not a geographical location. It is not a person. It is not a place. It is a system. Daghanan na, miso na ng pagtulunan sa Babylon karon, nadto pa. Sige, murabag ka ng, asa na, hipon ba nga mo spawning? Asa ba na spawning? Mag-spawn sa Binisaya? No, murabag mga gagmayng isda ba, mga libod, mga blinaw, mga spawn. Unya, usa ka adlaw ni ana, ang ilang mother of harlot, kini, pak, magawa. Mother of harlot, the great Babylon. Means the religious Babylon, the one world religion. Dili si Pope ang mulid ana ha. Si false prophet ang mulid ana. So kining sunod, basahan to. I saw the woman, verse 3 ha, sitting on a scarlet. Scarlet means royalty ni siya. Mahal kay ni sa ilang panahon. Sabi ni scarlet? Katong purple, katong sa Wowers, nga gisulob, purple, violet, scarlet mo nino, may pagkapula-pula. Una sa'yo pa ko, scarlet means pares gisulob ni pastor. Murag mo na scarlet, no? Ha? Correct? Gini. Okay, dili dahil purple. Sorry. Scarlet. Naglingkod siya sa scarlet o color nga beast. O saan naman pagulagway yan na beast? O sa klase nga beast? Saan? Lion? Tiger? Mosquito? Killer. Ang color kay nga na, naglingkod ang woman dito. So, ang beast is a monster actually. So, si Mother Babylon, religious Babylon, naglingkod sa Babylon, political Babylon. Religious Babylon is sitting, nagyaka sa political Babylon. Grabe, no? Sa verse 3, na-deny beast. Si Pseudo Christ na siya, aka Antichrist. Pseudo. Beast is also the kingdom of Antichrist or the Pseudo Christ. Verse 3, ingon din ni, full of blasphemous names sa ubos ng bahin, hapit na mahuman sa verse 3, having 7 heads. Kinsa man 7 heads? Gidefine ni siya sa verse 9. Basaw na to. Here's the mind which has wisdom. The 7 heads are 7 mountains, mga country, mga nations siya. Nations. Nations. On which the woman sits. Okay? And, balik tas verse 3, sa ubos kabahin, last 10 horns. Kinsa man yung 10 horns? Matud pa sa verse 12, the 10 horns which you saw are 10 kings who have not yet received kingdom, but they receive authority as kings with the beast for 1 hour. Kadiyot ra kayo ang ilang pagdawat, no? Tuta ni sila, alay ni sila
sa pseudo-Christ o sa beast nga si Antichrist. Basa sa verse 10. They, the nations, are 7 kings. So doon na sila'y leader, doon na sila'y presidente. 5 have fallen. Wala, so duhan lang nibilin. Sumpay. 1 is, so 7 man sila, kuag unom, usa na lang. The other has not yet come. Wala pa. Ang ikapito, wala pa. Kaya mauman si pseudo-Christ. At the same time, beast siya. At the same time, head siya. So siya, good ni. So ang uno mato, itong mga coalition of nations. So siya ang lawas, kingdom, siya ang king ulo. Kaya ingon man din and when he comes, he must remain a little while. Verse 11, the beast which was and is not is himself also an 8th and 1 of the 7. Tanawa. Grabe ang deception, no? Siya pa'y body sa beast, monster, niya dunay 7 ka ulo, dunay dili siya nga 7 ka ulo, meaning 7 ka leaders ngayang coalition, dunay na po kahari, niya ang 5, ang unom, dead. Naiusa na hibilin, siya dito na hibilin, kay siya mampud ang ikawalo. Sa ato pa siya ang ikawalo, o ikapito. Ngunit kung pagsabot, ana. Therefore, the religious Babylon again, nagyaka sa political Babylon. Si mother gisabak ni monster. Okay, ang system ni Antichrist gi-control ni Satan. Ang system ni false prophet gi-control ni Antichrist. Trinity gapon sila. Devil, yawa, false prophet, and Antichrist, beast. Duha na ka beast diya. Now, muin ko pinagi sa pag-share ninyo sa current events, suma sa akong nasayran. Mahin na lang na. Adunay term nga gilitok si US Secretary of War Hegseth. Ang iyang term nga gilitok, nasa laing slide siguro, sawa pa ng MAGA, Make America Great Again, doon na siya laing term nga gilitok. Greater North America. Mao na na, kung mangutana mo, kung asang Amerika, nag-abot sa Great Tribulation, katong diagram, period, nga nung na US dito, wala na. Pero ni anin tumaw si Amerika, panahon sa Great Tribulation period. Mas dako ang Amerika, sa ato pa, after rapture, ma-change ang old American Empire, na karon superpower, mag-rebrand ni siya, mahimo ni siyang Greater North America. Matuma na ang Make America Great Again. Dili, Make USA Great Again na. Make America Great Again. Tignate ni siya. Unsa man ni siya? Great America, Great North America is a fortress. Stronghold ni siya. A security perimeter. Protected sa duha kadagkong ocean sa left and right. Sa Pacific Ocean o sa Atlantic Ocean. So safe kay siya, no? Ingon god si Zelensky, may man mo kay giuwang mamo og ocean nga ri sa amo sa Europe. So daog-daogon mi sa Russia, bisag munsaon na mi kulata sa Russia, bulihon mi. Okay ra ninyo kay layo mo kaayo. Bitaw, layo kayo ang US of A sa Philippines. Layo kayo. So unsa maning kining Greater North America. Kung nagtanaw mo sa inyong world map, binukhad, sa ibabaw ana na ay Alaska. Tapad na Russia. Gikan sa Alaska North na ha, padung sa ubos Canada, padung sa ubos ngari sa Mexico, padung sa ubos Panama Canal. Liko dia Venezuela, pasakag balik ngadto sa Greenland. Kanang Greenland at bang na sa Europe, sa Norway ug sa Denmark. Mao nay Great North America. Grabe na kalig-on kung mahitabo na siya panahon sa tribulation period. Wa man ko'y laing nakita mga kapatid nga lig-on. Okay? Now, nahibaw mo nga ang Venezuela is number 1 oil producing sa tibuok kalibutan.
nakuha na sa Amerika, bago lang. Kadiyot ra kayo. May boom sila. Pagsung sa Amerika kadlawon, andam na gud sila. Dili mo buto ang ilang mga armas. Di pang jam. Lain man nga itong jam dire. Malaya ba? Andito, ilang weapons, mga weapons sa China o sa Russia, dili makabuto. Give up. Mga ilan ng oil. Ang Iran, paano na siya? Kabantay mo, ingon si Trump nga bumbahan niya ang Krug Island, 90% sa Iran oil na diha. Kuhaon niya ang oil, kundi ninyo abrihan ang Hormuz Strait. Nakasabot ka mo, Magson? Salamat sa Ginoo. So, kanang Greenland, kabantay mo, nga palito ni Trump, nagpada ang NATO, ang Denmark, mga sundalo dito, kaya dili sila gusto, ang mga taga Greenland. Kung saan na, ayos na diha. Sabi na diha, paligo na, stronghold na kapatid. Ang Alaska, ilan naman na. Kabantay mo, nga nagpasakalye si Trump nga paliton, himuon niyang Canada nga state sa US, ning react ang Prime Minister si Trudeau pa to. Tungod ani nga plano, kapatid. So, the old American Empire nga karon superpower, tuyuon ni siya pag-terminate. I-collapse ni siya aron pulihan sa Greater North America just before the tribulation period. Maybe after sa rapture. Mo full na ni siya o bukad sa pako. Karon hinahinay kining Iran war, hinahinay na siya, kapatid. Sabta na ninyo, dili na ordinaryo lagi nga gira. Dili lang na geopolitical, gawas nga religious war na siya. Na. Kay, ug ari ka sa side sa Iran, mas gira, mas maluoy si Allah. So, ang Shia, Mahdi, mudali og abot, tabangan sila. Ang mga matay nila, ang 45,000 nga nga matay, kapil ng ilang leader nga gibumbahan. At tuwa sa side, tuwa na sa 7 pila na, paradise ng ilang gikan. So, malipayon ra sila dito. Sura. So, the old way has to break, the old system has to break in order to give way to the new technate of America. I-replace ang North American nations with a single continental landmass managed by scientists and engineers. Unsay vision la, abolish money. Wa nay money. Kabantay karon. Cashless, pwede ka biometrics, pwede ka GCash, pwede ka ana-ana na lang sa cellphone, electronic transfer, e-wallet. Di pa ganina mao. Abolish money, abolish politics, and abolish price system. Wa nay presyohay. Sa ni kontrolado gyud ni ko ano. And create a resource-based, highly efficient society. Kanas Trump, bright kaya na siya. Baliti kay nag-utok niya. Isugpod. No? So, musibog sila sa next slide sa gitawag og Pax Americana. Dili Americana sa loob. Refers to peace established. Peace through strength established by U.S. power. Pax Americana. Ilan ng usbon mo ngari sila sa Fortress Americana. Wa naman siguro dia. Means the Greater North America. Kay alkanse sila. Karon alkanse sila ron. Pila igasto nila kada adlaw sa gira? Billions of dollars. Billions of dollars. Pag-reopen na ng Gulf, Hormuz, free ride tatanan. Watay gasto. Siya yung gasto. Kaya sila may secure sa international shipping lane. Kaya naaman diya agitan ng mga kos kalibutan. Kabantay mo? So I hope you will get the wisdom that God is saying 2,000 plus years ago through John. Og naata, nakakita ta sa pangitabo, ayaw mo blind kay naata sa beginning of the end. Okay? So, tunga sa tribulation, katong atong chart ganiha, tunga sa tribulation, mupapil ang, mutumaw na, mupaila na ang technate of America.
Siya na mo control sa tanan globally. Dili ang Iran, dili ang China, dili ang Russia. Russia wala na. Ezekiel 38 Russia kutob. Wala na siya aning panahon na as a superpower. China di kalihok. Iran wala na, Middle East wala na, Africa no, Europe wala, paper tiger matud pa. So wala na capitalist, wala na political governance. Ma-revive ang Roman Empire. Mao na gitawag og the Third Rome. Nakuha ninyo? Giprophesy ni Daniel. RRA, Roma. Napulang ko sa una sa sigigog tuon sa nag-studio pa mi sa Bible School. Unsa man gining revive Roman Empire? Ag Rome ba niya? Ang Italy ba niya? Kisa ni siya. Karon nakoy bago nakita, mao ni siya. The Third Rome. Kining GNA, Greater North America, powerful kay ni siya. Stronghold ni siya. Sa si Russia, wala na, destroyed na. Si Europe, paper tiger. Si Asia, kita, Southeast Asia, Indonesia, Malaysia, kita tanan dire, Vietnam, maghangad ta, Japan, South Korea, maghangad ta sa GNA or Greater North America. Tanan, desperado sa pagpangita og supply. Sa supply? Sa oil. Piang ko tatanan. Sila rin nagira. Nga nung napil man ta, nga nung napiang man tatanan. Wa pa ang full effect. Gani. No? May gani kay ang pliti, wa mausab. Subsidize sa iyong gobyerno. May lang po na, rumodaog si Marcos sa 2028. Wala si Gayuda. Gigbangatag. Libre, pamasahero, libre, mga driver, ganiya, gipantagaag, ayuda, tag 5,000. Mga driver dito sa auditorium. May pag nag-driver ko na. Ingo na si Iman, wala may pasahero, kaya ito nung pasahero na kasi libre. Say na nga, daghang mapiktuhan, magdomino. Imo ning ilibre, imo ning luwason, dapat po mapiang dire. Lisod kayo, katiling ba ni kapatid? We're talking about nations of the world. Ang Philippines, gamay ra kaayo, ikumpara sa kontinente. Ang Lapu-Lapu, perting gamaya, 15 raman tao sa katuldo. Kita mo sa upat ka astronauts, nga ngadto sa moon, nga hapit na mauli, padong na siguro nga re. Layo, pag-atras kalibutan, mura nag-Julie ng kalibutan, asa naman ta dito? Di ganita kitaan, sagtuldok na lang, wala. Ang Lapu-Lapu, sagtuldok, di makitaan. Marble lang to. Kita mo sa ilang i-post, nindot kayo ang earth. No? Nimbiya sila sa earth, pero buhi man sila. Ang uban na to, namiya sa earth, patay naman, gilubong. Sila, nimbiya sa earth, pero mubalik. Amo na, buhi pa. Okay, I will end. Aron doon na patay press report. Nangita silag oil, nangita silag food, nangita silag technology, nangita sila og goods, inik goods, Greater North America sells. No mark, no buy. No mark, no sell. So, no one can buy and no one can sell without the mark of the beast. Dili na literal nga marka, kapatid. Siguro doon na USID or you said or whatever or kini MWOID, universal ID ba? Sana kanang implant. Anak na lang ta. Implant. Kinsa man doon na ninyo sa PSA o nga kuan. National ID. Ning abot ninyo? Wala. Ang karon pwede na digital ID, ana nakamong apply ID aron lakan mga tug kuan kay dakakin tawo. Nataka kuan. So today I will conclude no mark kani no buy why marka na 666 dili na 666 gyud dili ganin na barcode dili sad na QR code. Wisdom na nga na sa tao, numero na sa tao. Kaya ang numero ni God, 7, nga perfect, no? Or 3, Trinity. Ang sa tao, 6, good. God created man 6 days. So, inanara ka symbol siya. Ang 6, nga tao, gid siya. Tao siya. Nga mulid.
nga muhawd. Nung nagod, nagsakay ra si Trump sa iyang kuan ng black slick nga Mercedes kanang presidential car. Insulti lang siya ceasefire. Silang ka word. Ano? Within seconds, pak balitanan. Ang presyo sa gasoli ang dito sa crude dito drop. Ang stock market sa Australia kalit saka dito 38 o sa kabuan kapin ning dawib. Pila lang ka minutos o sa lang kapulong sa tao, pak saka balik. Powerful. Kaya dili siya powerful kayo si kining tigmark ani kining marka sa beast. Okay? God bless us. Any question? What my question? Sir? Wala. Salamat. Father, we thank you that tonight, different kind of story, different kind of teaching in the Bible that we tried to understand unsay relationship sa scripture sa among panahon ug unsay kalabutan sa among panahon nga na sa kasulatan. Salamat nga nakita namo ang katumanan ni ini o Dios sa amo gayud nga panahon. Naagid kami sa front seat naglingkod nakakita sa mga